itong aklat na ito. Walang tao doon sa langit. Doon nung makita ni John, tiningnan niya sina Abraham na ating ama ng pananampalataya, ay hindi sila karapat-dapat magbukas ng aklat na ito. Nandun ang mga greatest prophet of the Old Testament, the most anointed prophet, si Elijah, hindi kayang buksan ang aklat na ito. Kahit nga yung tingnan ay ganun po kasagrado ang aklat na ito. Walang sino man na makapagbukas ng aklat ng may tatak ng 7 tatak. Actually, in the Old Testament, ay ito po'y scroll. Scroll po yan at bawat kuwan nilalagyan ng wax. So 7 yung tatak na yon at hindi nila makita kung ano ang nilalaman ng loob na yon. Importante, kailangan mong malaman kung ano yon. At yun ang nais makita ni John. Ano ang nilalaman ng tatak na ito? Dahil at the time, si John the Baptist, John the Beloved, ay nasa Isle of Patmos. Ano ang nangyari? Pag binasa mo yung Revelation chapter 1, si John ay nakakulong doon for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I am your brother that companion with a great tribulation. Yun ang kalagayan ni John. Dahil sa 12 apostles of Christ, si John the Beloved lamang ang hindi namatay. Ang kanyang kamatayan ay by natural death. Dahil si Peter ay pinako ng pabaligtad. Si James was beheaded. Tinanggalan siya ng ulo. Lahat sila was suffering, mga kapatid, na pinakamasaklap na kamatayan. Pero si John ay, ang dahilan kung bakit siya ay nadala sa Isle of Patmos o Isla ng Patmos, isang lugar na tinatahanan ng mga hardened criminals. Nandun ang malalaking bayawak, nandun ang makakamandag na ahas. Batuhan yun. Sa panahon na yon, pag ikaw ay tinapon doon, sinumpa ka. Dahil nang si John ay pinarusahan para iprito sa kumukulong mantika sa kawa, hindi siya namatay. At manapay, hindi niya nag-recant, hindi niya itinanggi ang ating Panginoon. At dahil siya ay inakusang witch o mangkukulam, doon siya natapon sa Isle of Patmos. Pero kahit nanduro na siya, nanatili siyang tapat sa Panginoon. Kung tayo kaya ay itapon sa ganung sitwasyon, nasa panahon tayo ng kahirapan, mananatili kaya tayong tapat sa Panginoon? Magnanasa pa rin kaya tayo na alamin kung ano ang nilalaman ng 7 tatak na ito? At sabi rito, sa verse, sabi niya, ay walang sino man. Sabi ng Bible, no man in heaven, wala. Pagtingin niya rito sa lupa, nor on earth, walang karapat-dapat magbukas ng aklat na ito. Neither under the earth, di lalo na yung mga tiyanak, hindi naman sila pwedeng magbukas ng aklat na ito. So may mga tiyanak under the earth was able to open the book, neither to look thereon. Ganun po kasagrado yung aklat na ito. And I wept much, verse 4. Hindi ito yung basta pag-iyak lamang. Ito po ay naghalo na yung sipon, naghalo ng uhog, at naglulupasay na siya. I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Umiyak siya ng mainam, naglulupasay siya. Dahil walang sino man sa langit ang pwede o sa lupa na makapagbukas nito, walang karapat-dapat magbukas at makabasa at tumingin sa aklat na ito. Walang sino man. Iniyakan niya yon. Dahil dun sa kanyang kalagayan ng paglilingkod sa Panginoon, he was under pressure, nakakulong siya. And yet, hindi niya alam na siya ay ligtas. At ang tanging kaparaanan lamang na kailangan niyang matiyak
na ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay mayroong kabuluhan. Magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Gusto niyang malaman ang nilalaman ng 7 tatak. At nang walang sino mang makapagbukas ng tatak na ito, yun po ang kanyang iniyakan. Sana bilang isang mananampalataya, ninanasa natin na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Dahil kung tayo po ay basta lamang naglilingkod sa Panginoon, na hindi naman tayo sure, sabi ni Pablo, I was not beating in the air. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Sure ako. Kailangan alam mo na yung pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay bago pa itatag ang sanlibutan. Kailangan nandyan yung pangalan mo. Kailangan sure ka. Kailangan sigurado ka. Dahil nung malaman may kang telepono ka. Nung malaman ni John na walang karapat-dapat, iniyakan niya. Pero tingnan mo, ang sabi sa kanya, sa verse 5, And one of the elders saith unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David. Sino ngayon itong leon sa angkan ni Juda? Sino ngayon ang ugat ni David? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Hindi si Brother Branham ang nagkalas ng aklat ng 7 tatak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, huwag kang umiyak dyan. Nandirito ang leon sa angkan ni Juda. Nandirito ang ugat ni David. Siya ay nagtagumpay upang mabuksan, makalag, ang 7 tatak sa aklat na ito. Mga kapatid. Kaya, kailan ngayon kinalag ang tatak na ito? Dati ay hindi nababasa ang aklat na ito. Puntahan natin sa Book of Daniel. Chapter 12. Makikita po natin dito, Daniel chapter 12, verse 1 tayo mag-start. Daniel chapter 12, verse 1. And at the time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to the same time. And at the time thy people shall deliver every one that shall be found written in the book. Sa panahon iyon ay tatayo si Miguel. Miguel the Archangel. Upang ano? Ipagtanggol ang bayang Israel. Ang nadakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahon na yaon. Ang tawag po dyan, Jacob's Trouble. Yan ay mababasa nyo sa Jeremiah chapter 30, verse 7. Hindi pa nangyari yan. At yan po ay kailan mangyayari. Itong digmaang nagaganap, patungo po yan doon sa isang events na kailanman. Sabi riyan, panahon ng kabagabagan. The time of trouble, yung Jacob's Trouble. Kaya nga, tayo po ay pinaghahanda ng Panginoon. Dahil kung tayo ay maiiwan, yung panahon na yan, napakahirap pong makasurvive dyan. Kung dito pa lamang ipinapakita na hinahirapan na tayong makasurvive, ano pa kaya sa panahon na yan? Nakikita nyo yung epekto ng digmaang ito sa Middle East? Hirap tayo. Paigting ng paigting ang mangyayari dyan. Tingnan nyo yung mga driver, halos nawawalan na rin sila ng pag-asa, halos wala nang kinikita. Mga anak ni Sister Richie, nahihirapan na. Maagang gumagarahe ba? Alas 9 lang, ano? O, mahirap. Si Sister Melody, nandyan siya sa transportation. Hirap na sila, Sister Melody. Nagrereklamo na sila. Walang hindi nagrereklamo sa panahon niya yon.
So papunta tayo dyan sa dakilang kapigatian na yan. At ang sabi ng verse 2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Marami sa gitna ng natutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Yung ibang namatay, hahatulan sila. Pero mga kapatid, sa atin natin i-apply ito. Dati tayo ay natutulog sa alabok ng lupa. Tayo ay nagising. Ang sabi ng John chapter 5 verse 24 up to 36, sa oras na maririnig nyo ang tinig ng Panginoon. Ano ang sabi riyan? Marami ang babangon. John 5:24 up to 26. Puntahan muna natin bago tayo magpatuloy dyan. Yan. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin. Hindi lamang kayo basta dumirinig ng salita. Kailangan meron kayong faith. Kailangan ng pagsampalataya. Sabi riyan, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na dumarating ang panahon. At ngayon nga na maririnig ng mga patay. Sinong mga patay? Mga taong walang ugnayan sa Diyos. Maririnig nila ang tinig ng maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang makaririnig ay, ano raw? Mga bubuhay. Kaya pag narinig mo at sumampalataya ka sa salita ng Panginoon, ang sabi ng Biblia ay mabubuhay ka. At ang sabi rito sa verse 3 ng Daniel chapter 12, and they that be wise, di ba merong wise at saka foolish virgin ng Matthew chapter 25? Silang mga pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Magiging parang bituin daw tayo na kumikinang. Sa panahon ng kadiliman, ikaw ang magbibigay ng liwanag. Yan ang nais mangyari ng ating Panginoon. Wala kang makikitang bituin na nagliliwanag sa panahon ng alas 12 ng gabi. Wala kang makikitang bituin ng nagliliwanag sa panahon ng alas 2 ng hapon. Alas 12 ng tanghali, I mean. Sa alas 2 ng hapon. Sa kailan mo makikita ang liwanag ng bituin? Sa pusikit ng kadiliman. Maybe 2 p.m., 2 a.m., madaling araw, alauna, alas 12, yan ang kadiliman. Diyan mo makikita ang tunay na liwanag ng bituin na sila ay nag-i-spark sa kalangitan. Ganyan po ang nais ng Panginoon sa atin. Sa panahon ng kadilimang ito, nais na makita ng Diyos yung tunay na liwanag natin. Yung reflection ng ating Panginoon Jesucristo sa atin, mga kapatid. Yan ang nais ng Panginoon. And then, but thou, O Daniel, verse 4, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Tatakan mo, Daniel, isara mo ang mga aklat hanggang panahon ng kawakasan. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Hindi ba yung panahon natin ang pag-increase ng knowledge? Na sa ating panahon, dati, pupunta ka ng probinsya, ng Mindanao, kailangan mo, it takes 3 nights and 3 days nang magbabiyahe ka sa barko. Mabilis na yung barko. Pero ngayon, 2 hours lamang, nanduroon ka na sa eroplano. Diba? Pupunta ka ng ibang bansa, ang dali lamang. So yung panahon niya yun, ang paglago ng karunungan ng tao. Na ang tao ay kaya nang makarating sa buwan. Diba? At nais nilang marating ang ibang planeta. Nasusukat nga nila kung paano ang pagpunta ron eh. May nag-attempt na bang pumunta sa araw, Brother Joaquin? Pwede naman, di ba, brother? Pwede pumunta tayo sa araw, ano? Mainit?
O di sa gabi ang punta natin para hindi mainit. Pero ang araw ay more than 1 million times ang laki sa earth. Alam nyo ba yon? So tuldok lamang tayo pagdating doon sa araw. Ganun po kalaki ang araw. So gaano kalaki? How vast the universe? Sobrang laki yan. Doon lang sa Milky Way, billion of stars ang nandoroon sa galaxy. Pero bakit tangi ang earth lamang ang may tao at tunay walang nabubuhay? Sabi nila, may alien daw doon. Wala namang napatunayan na mayroong alien, di ba? Tayong alien sa mundong ito. Kaya sabi ng verse 5, Then Daniel looked and behold. Okay, diyan na lang muna tayo. Sarado po ang aklat na ito. Nananatiling sarado at walang pwedeng makabasa. Revelation chapter 10, verse 1. Tingnan naman natin si John. Sabi rito sa Revelation chapter 10, verse 1. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as the pillars of fire. Anong nangyari? Nakita ni John, yung isang malakas na anghel, yan ay Kristopani, nagre-represent sa ating Panginoong Jesucristo, na bumaba galing sa langit, na nasusuotan ng ulap, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. So ano ba yung rainbow? Ano ang simbolismo ng rainbow? Kobenante ng Diyos. Naalaalan ninyo yung kobenante ng Diyos kay Noah? Ang sabi niya, Noah, hindi ko na lilipulin ang tao sa pamamagitan ng baha. At ang rainbow ang magiging palatandaan. Tuwing makikita ninyo yan, ang rainbow ay magpapaalaala ng kobenante ko sa inyo. Kaya si Kristo ang may dala ng bagong covenant. Kaya yun ang sumisimbolo na nakita doon sa kanyang ulo. And verse 2, And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and the left foot upon the earth. So dala-dala niya ngayon yung maliit na aklat, bukas doon sa kanyang kanang kamay. Si Kristo yon. Siya ang nagbukas, nagkalag ng tatak na ito. And cried with a loud voice, and when the lion roared, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Ano ang nangyari? Sumigaw ng malakas na tinigayan ng leon na umuungal, at pagkasigaw niya ay ang 7 kulog ay umugong. 7 thunders. Ano ba yung thunders? Voice of God. Pero ito ay 7 kulog at nagsalita ang 7 kulog. And when the 7 thunders, that is the message of God. Ang thunders ay message of God. When the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and heard the voice from the heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Ang sabi, babasahin ko ha, pagkaugong ng 7 kulog, isusulat ko sana, narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog, huwag mong isulat. Yun ang problema. Pinastatakan muli. Ang tanong, alam ba ni John yung mensahe ng 7 kulog? Alam ba? Alam. Isusulat niya sana yung mensahe ng 7 kulog. Kaya lang, pinagbilinan siya, huwag mong isulat, tatakan mo. Kaya hindi ngayon nababasa. Kaya pag binasa nila ang Biblia, natutulog lang ang membro. Bakit? Sarado pa sa kanila ang Biblia. Spiritual close ang Bible. Pagpasok mo ng denominasyon, di nila naiintindihan yan. Sarado yung aklat eh. Sarado. Hindi nila, yung mensahe ng 7 kulog ay hindi niya nagawang ipinahayag ni John. Ano ang mangyayari? Dahil ang sabi riyan, sabi niya, tatakan mo hanggang kailan? Hanggang sa panahon ng kawakasan. At tayo ay nabubuhay sa panahon ng kawakasan. Ngayon, ano ang mangyayari na hindi natin malalaman ang mensahe ng 7 kulog? Ang nilalaman ng 7 tatak.
na napakahalaga sapagkat nanduroon ang kaligtasan mo. Doon mo malalaman kung nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ipinasarado nga yun eh. Ngayon, hanggang kailan nakasarado? At ang tanong, nabuksan ba ito? Puntahan natin. Tatalo na tayo. Pagdating dito sa verse 7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he declare his servants, the prophets. Ano sabi? Kundi sa araw ng mga tinig ng ikapitong anghel, kapag malapit na siyang umihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin at mga propeta. Kailan nabuksan? Sa ating panahon. Binuksan ang nilalaman ng aklat na may tatak ng 7 tatak. Kaya alam na natin ngayon na pwede mo na, meron ka ng kalayaan na makikita mo kung ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. At nang ito po ay buksan, mababasa nyo sa Revelation chapter 6. Ano yung pagbukas ng unang aklat? Nung binuksan yung isang aklat, pagkalag ng isang tatak, ano ang kanya nakita? Revelation chapter 6 verse 1. Ano po ang lumabas? Ang lumabas ay walang iba, kundi ang nakasakay dito ay merong busog, merong aro, but without a bow. Merong bow, pero walang aro. Nakasakay siya sa white horse. Yan yung white horse rider. Noong binuksan po ito. And then second, pagkalag ng ikalawang tatak, ano ang kanyang nakita? Nakasakay naman sa mapulang kabayo. Nasa red horse rider na siya. Pagkalag ng ikatlong tatak, nakita ang itim na kabayo na meron daladalang timbangan. Ibaba mo lang yan. Pagkalag ng ikaapat na tatak, ano ang nakita? Maputlang kabayo na. Na merong kalayaan. Sabi niya, 1/4. Revelation chapter 6 verse 8. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. Diyan lamang siya nagkaroon ng pangalan. Ang pangalan niya is death. Dati walang pangalan yan. In the hell, ang Hades ay sumusunod sa kanya. At siya ay pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak, persecution, gutom. Kaya anong nangyari sa parting mga lugar ng Africa? Starving to death. Namamatay sa gutom ang mga bata. Ang buhay, ang lifespan nila ay hanggang 40 years old lang. Dahil napaka-malnourished. Mga kapatid, sa Haiti, grabe ang kahirapan nila. Tapos tayo, hindi tayo maingat, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, magkakaroon ng tagutom. Hindi lamang sa tinapay, maging sa salita ng Diyos tagutom. Ano ang sabi riyan? Magkakaroon ng salot. Ano yung mga salot na yan? At ng mga ganid na hayop sa lupa. Ano ang nangyari? Nagkaroon ng tinatawag na African swine flu. Ang daming nalugi sa Mindoro, di ba? Yung may mga babuyan doon. Ang kanilang mga kahayupan, ang kanilang mga kababuyan, ay anong nangyari? Nalugi. Mga kapatid, yan po ang ginagawa ng kaaway. Yan ang nilalaman ng 7 tatak. Pag ibukas ng ika-5 tatak, souls under the altar. Pagdating doon sa ika-7 tatak, ay sa ika-6 na tatak, great tribulation. And the 7th seal is the coming of the Lord. Yan po yung nangyari riyan. So kung hindi natin pag-aaralan, hindi natin sasaliksikin ang kasulatan, mananatili. Kaya nga, tingnan ninyo mga kapatid, hindi natin ina-underestimate ang mga Lutheran, ang mga Calvinists, ang mga Pentecostals, kung pagdating doon sa kanilang kasipagan ng kanilang pangangaral ng salita ng Panginoon, evangelism, hindi tayo mananalo sa kanila. Nag-uumapaw ang kanilang church. Pero how about the message?
Sila ba ay tumanggap ng mensaheng katulad ng naririnig nyo, yung mga ipinapangaral natin? Hindi. Kasi sarado pa rin sa kanila yung aklat. Pero may mga tao na makararating doon po sa ganung kalagayan. Dahil nang ang tao ay mahulog sa kasalanan, nananatili pa rin na sila ay, na mahulog sila sa kasalanan, kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, and then, nang malaman nila sila ay hubad, ano ang ginawa nila? Nagtahi ng dahon ng igos at itinakip sa kanilang kahubaran. Ano yan? That is the self-righteousness. At ang tao, laging merong self-righteousness. Sariling katuwiran, sariling pagpapasya. Pero ano po ang ginawa ng Diyos? Revelation chapter 3, verse 8 muna. Ay, Genesis pala, hindi ka. Okay. Genesis chapter 3, verse 8. Before the fall, after the fall. Nahulog na sila. Ano ang sabi rito? Basahin muna natin dito sa Genesis chapter 3. Ano nangyari? Natukso yung babae ng serpente. Kumain siya ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. And then inalok niya doon sa kanyang asawang lalaki, si Adam, at nang sila'y kumain, ano nangyari? Nabuksan ang kanilang mata. And then, in verse 7, and the eyes of them both were opened. And they knew that they were naked. Nalaman nilang sila ay hubad. Ang tanong, sila ba before the fall, bago sila nagkasala, ay may damit sila? No. Wala silang damit. Ano ang damit nila? Walang iba kundi ang katuwiran ng Diyos. Yun ang nakadamit sa kanila, yung katuwiran ng Diyos. Ano yung katuwiran ng Diyos? Innocence. Yan ang panahon ng tinatawag na innocence age. Kaya kung ang damit mo ay ang katuwiran ng Diyos, inosente ka sa mga bagay na sanlibutan. Natatakpan ka ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang gusto ng kaaway, buksan ka, mga kapatid, sa mga bagay ng sanlibutan ito. Kaya iniaalok niya yung three knowledge of good and evil. Para sabi niya, ikaw ay magiging tulad ng Diyos. Kaya ang tao ay naging parang Diyos. Agree ba kayo dyan? Ang tao parang Diyos ngayon. Nakakarating na at maging ang laboratory ng Diyos kanilang pinapasok. Pero ang sabi ng Deuteronomy 29:29, ang mga bagay na lihim ng Diyos ay dapat manatiling sa Diyos lamang. At ang tao, simula nang siya ay kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, tumalino ng tumalino ang tao. Sobrang talino. Paano kaya na yung tao ay mapapanood mo sa loob ng television? Ano ang nagpapatakbo ron para ikaw ay makikita mo yung tao ay gumagalaw, nagbabarilan sila, nagsusuntukan sila? Anong karunungan ng tao ito, mga kapatid? Hindi ba't naging parang Diyos? Paano natuklasan na yung tao ng tao na yung mga ibon, mga kapatid, ay kukopyahin nila para maging eroplano at mapalilipad nila ang mga eroplano? Ano ba ang nagpapaangat doon sa eroplano? Yung pakpak nun. Nagagawang mapaangat nila. Ganun katalino ang tao. So, verse 7, and the eyes of them were opened, and they knew that they were naked, and they saw fig leaves together, and made themselves aprons. Ano ngayon yan? Nalaman nilang sila'y hubad na. Wala na yung katuwiran ng Diyos sa kanila. Nagtahi sila ng dahon ng igos, representing self-righteousness. Yan ang tao, yung kanyang self-righteousness, ang palaging pinapairan. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden of the cool of the day. So,
Ang Diyos, in the cool of the day, sa hapon, laging may reckoning. Bumababa ang Diyos. Dinadalaw niya ang kanyang maliit na pamilya, si Adam and Eve, dahil gusto ng Diyos magkaroon siya ng pamilya. Yan ang purpose ng Panginoon. Gusto niyang siya'y maging ama. So, para matupad ang pagiging father ng ating Panginoon, kailangan meron siyang anak. At ang layunin ng Diyos na si Adan at si Eva ay magpaparami ng anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Subalit, ang ginawa ng kaaway, sinira yung planong ito sa pamamagitan ng pag-alok ng pagkain ng mabuti at ng masama. At nagtagumpay ang kaaway nang si Eva ay nadaya. Eve was deceived, but Adam fell with transgression. Pag sinabing transgression, alam mo yung isang bagay, sinadya mo. Kaya, and I heard the voice of the Lord, verse 8, God, the voice of the Lord God walking in the cool of the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Nung maramdaman ni Adam at ni Eve na nandiriyan ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon, natakot sila, nagtago kaagad sila. Mga kapatid, sa mga halamanan, sa punong kahoy sa halamanan, hindi na nila kayang humarap sa presensya ng Panginoon. Ano ang nagpalayo sa kanila? Anong sabi ng Isaiah 59? Ang nagpalayo sa tao ay ang kasalanan. Malayo na sila, hindi na nila kayang humarap. Mga kapatid. Kaya ang ginawa nila, nagtahi muna sila ng dahon ng igos, self-righteousness, pero nung dumating na ang Panginoon, hindi nila kayang humarap. Bakit bumababa ang Diyos in the cool of the day? Yung kanyang anak, yung isang maliit na pamilya, ano ang gusto ng Diyos? Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lamang ang tao ay mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya tinuturuan si Adam ng salita ng Diyos, ng palatuntunan ng Diyos. At ang purpose ng Diyos, mga kapatid, si Adam ay maghahari for 1,000 years. In the millennium. Millennium actually yan. Pangangasiwaan niya, padadamihin niya ang tao sa loob ng 1,000 taon. Millennium. Ang 1,000 taon is millennium. Doon sila magpaparami ng anak na lalaki at babae ng Diyos. At kontrolado ng tao ang lahat. Dahil ang sabi, let have domain over the fowl of the air. Genesis 1:28. Genesis 1:26, I mean. Let have domain over the fowl of the air, over the fish of the sea, over all that creepeth upon the earth. Under control ng tao ang lahat ng hayop. Ngayon niya kahit pusa, hindi mo makontrol, kakalmutin ka Sino bang kayang kumontrol ngayon sa hayop? Wala. Pastor, yung aso namin, kaya kong supilin. Hindi naman dati nakakulong mga aso Malaya yung mga hayop na, kinukulong lang naman Pero ngayon, hindi mo na kayang kontrolin. Kahit ang kalikasan ay hindi kayang kontrolin ng tao. Dahil kahit sarili mo, hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. But before the fall, bago ang tao nagkasala, kontrolado niya ang lahat ng bagay. At hindi niya kailangan ang damit. Dahil ang damit niya ay ang katuwiran ng Diyos, hindi siya hubad. Hindi mo kailangan magtrabaho para bumili ng damit, hindi mo kailangan maghanap buhay para magkaroon ka ng bagong sapatos, bagong tsinilas. Hindi yan ang kailangan mo, but after the fall, itong katawang ito na ang nangangailangan palagi. Kaya kailangan mo, pag yung iyong kapatiran may bagong cellphone, kailangan may bago ka ring cellphone. May bago siyang damit, kailangan may bago ka ring damit. Gusto mo laging bago.
May bago siyang boyfriend, magpapalit ka rin bago. So, yun ang tao, yung laman na yung kanyang nasusunod after the fall, mga kapatid. Pero ang design sa tao ay mangangasiwa sina Adam. At bago nilikha sina Adam, mga kapatid, ano ang unang nilikha ng Diyos? Sa Genesis chapter 1. Genesis 1:1. Ano ang sabi ng Genesis 1:1? In the beginning, God created the heaven and the earth. Sa original manuscripts, ang sabi riyan, in the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi natin alam kung gaano kahabang panahon, kung paano create, pero sinasabi ng science na ang buong universe ay 25 billion years ago. At ang earth daw ay 4.5 billion years ago. Kaya merong mga nag-exist na mga hayop dito na 65 million years ago, yung mga dinosaur. Kapatid, in the beginning, God created the heaven and the earth. At nilikha ng Diyos ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi natin alam kung kailan yan. Pero before ng creation ng langit at saka ng lupa, unang create ng Diyos ay ang ano? Ano sa inyong palagay? Ang unang create ng Diyos, walang iba kundi ang kanyang theophany. Because God is Spirit. So hindi siya nakikita. So nag-create siya ng theophany. Ibig sabihin ng theo, God. Yung pani is manifestation. Ang Diyos Espiritu. And then, nung nilikha niya ang kanyang theophany, yung theophany of God, yung yun ang isa siyang visible body, but intangible. Hindi mo siya mahawakan. Nakikita mo lang. Parang yung multo, wala kang mahuhuling multo. Pero nakita mo, kaya natatakot ka. Pero hindi mo siya kayang hulihin, hindi mo kayang kapusin. Diba? Yung usok, halimbawa umuusok, kaya mo bang hulihin yung usok? Kasi ang espiritu is pneuma, hangin. So yun yung kanyang nilikha ng Diyos yun. And then siya nagsalita, let there be, let there be, let there be. Pagkatapos niyang gumawa ng katawang, ng visible body, katawang nakikita, ano ang sinunod niyang nilikha? Angels. Lumikha siya ng mga angels. Mga kapatid, nilikha niya ang mga angels. Kung ito ay 200 million lang ang bilang. Pero nagtataka ba kayo, bakit nang mahulog si Lucifer? Walang salvation para sa angels? Hindi naman sila sons of God Sila ay mga ministering spirits. Katulong lang sila. Katulong mo yung mga angels. Kaya kung meron kang anghel de la guardia, yun ang nagbabantay sa iyo. Yun ang nagbibigay ng protection sa iyo. Yun ang nagbibigay ng pahayag sa iyo. Yung anghel mo. Kaya mo naiintindihan ang salita ng Diyos, yun ang naiintindihan mo. Yun ang nagpapahayag sa iyo. Nangangaral ako ng salita ng Diyos by the angel. Nagsasalita yung anghel na ginagamit ako as a mouthpiece. Pero yung angel mo, kung meron kang angel, yun ang magpapaunawa sa iyo para maintindihan mo yung pinapangaral ko. Paano ka kakausapin ng angel mo? By mental telepathy. Kaya may mga taong hindi maintindihan yung mga pinapangaral. Baka tulog yung angel niya. Mga kapatid, kaya lahat tayo, actually, kahit na ikaw, pag namatay ka na, susunduin ka ng anghel. Ihatid ka sa presensya ng Panginoon. Katulad ni Abraham. Ay, katulad ni, tama, saka si Lazarus. Naintindihan nyo na, mga kapatid, na wala tuloy ako, lumalayo. So, nung create ito, nandirito yung mga tao, sa loob ng 1,000 taon, sila ngayon ang mamamahala. Ano nangyari? Ang tao nahulog sa kasalanan.
Pero alam nyo ba na ang pagkahulog ng tao sa kasalanan, alam ng Diyos yan? Narinig nyo na ipinapangaral ko na sa panukala ng Diyos, beyond the curtain of times, nakita ng Diyos na nanagumpay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Jesucristo. Nakita niya yan na mananagumpay ito. At nakita niya ang nobya ng ating Panginoon. Mga kapatid. Obligado ang Diyos, mga kapatid, na mag-response ayon sa gusto natin. Ano ang sabi ng John chapter 3 verse 16? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang daw ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ganon ang pagsinta ng Diyos. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa atin, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Dahil alam ng Diyos isang araw magre-response ka. Alam ng Diyos, isang araw tatalima ka. Kahit ikaw, gaano ka kasamang tao, mga kapatid. Kahit pa ikaw ang pinakamaruming tao na nabubuhay sa mundong ito, isang araw, sa kaibuturan ng puso mo, alam ng Diyos magre-response ka. Alam yan ng Panginoon. Kaya obligado ang Diyos ipadala ang kanyang bugtong na anak. Dahil sa oras na ikaw ay nag-response, narinig mo ang pangangaral ng salita ng Panginoon, magre-response ka at ipadadala sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo upang iyong maging Panginoon at tagapagligtas. Gaano kasamang babae si Mary Magdalene para sa bayang Israel? Isa siyang patutot. Pag sinabing patutot, bayarang babae. Yun ang kanyang hanap buhay. Marumi siya. At isang araw, nahuli siya, dinala siya sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo at sabi niya, ang babaeng ito ay nahuli sa salang pangangalo niya. Ayon sa batas ni Moses, dapat siya ay patayin sa pamamagitan ng stone. Stone to death. Batuhin hanggang siya ay mamatay. Hanapin mo nga, Iman Diyos, talata kung sa kanya. Sa Book of Mark yata yan eh. So, nung nanduroon sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, si Mary Magdalene, ang purpose ng mga pariseyong ito ay hulihin at magkamali ang ating Panginoon. Dahil according sa law of Moses, kailangan dalawa sila, pati yung lalaki, kasama yon na babatuhin hanggang sila ay mamatay. Yun ang batas sa Israel. Babatuhin hanggang mamatay ang nahuli sa salang pangangalo niya. At nang malaman, isang katunayan, nang malaman ni Joseph, dahil siya ay isang lalaking matuwid, nalaman niya buntis na yung kanyang mapapangasawang si Mary. Pinasiyahan niya sa kanyang sarili na hiwalayan ng lihim. Huwag lang mamatay si Mary. Kuras na i-declare niya, buntis na itong mapapangasawa ko. Sapat yun para patayin siya sa pamamagitan ng bato. Pero dahil matuwid si Joseph, hindi niya ginawa yun. Si Jose, hindi niya ginawa. Hihiwalayan na niya ng lihim. At nung gabi na yun, ay kinausap siya ng anghel sa pamamagitan ng panaginip at sabi sa kanya, huwag kang mag-alala, Jose, dahil ang pinagdadalang tao niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. So, yung si Mary Magdalene, pakihanap nyo, operator, para hindi na ako maghanap dito. Si Mary Magdalene, ay iniharap para siya ay batuhin. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya nung siya ay babatuhin, mga kapatid? Sa English mo hanapin. Nakita mo na?
Para makita lang natin. Okay. Ayan, nasa dyan. Guro, nahuli namin ng babae ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Sa kautusan niya ay pinag-utusan ni Moses na batuhin ng mga ganyan. At ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kanyang sinabi na siya'y sinusubok upang kanyang may maisumbong sila, datapat yumuko si Jesus at sumulat sa kanyang daliri sa lupa. Noong dinala na sa kanyang harapan, alam niyang siya ay tinitempt lang nito dahil wala yung lalaki, sumulat sa lupa. At sabi riyan, datapat nang sila ay magpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay iniunat niya ang kanyang, at sa kanya'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Verse 8, at muli siyang yumuko at sumulat ang kanyang daliri sa lupa. At hanggang ito ay nag-alisa na. At iniwang mag-isa si Jesus at yung babae, si Mary. At number 10, verse 10, babae, saan na sila naroon? Nagtanong lang ating Panginoon, wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka sa iyong lakad mula ngayon. Sin no more. Huwag ka nang magkasala pa. Sandali lang, ha? Okay. Ganyan kasama yung taong ito, si Mary Magdalene. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, mga kapatid, nung sabi ng Panginoon sa kanya, go and sin no more. Humayo ka at huwag ka nang magkasala pa. Ang tanong, nagkasala ba yung babae niyan? Hindi. Naririnig niya, sabi ni Brother Branham, naririnig ni Mary Magdalene ang pangangaral ng ating Panginoon Kristo. Pero dahil hindi maganda yung kanyang reputation, hindi niya magawang lumapit sa ating Panginoon. Hanggang isang araw, sa Book of Mark, ay in-invite ang ating Panginoon ni Simon. In-invite siya pero hindi siya welcome dun sa kanyang sambahanan. At nang makita niya na ganun yung kalagayan ng ating Panginoon, dali-dali siyang umuwi, kinuha niya yung alabaster box. At nung kinuha niya yung alabaster box, anong ginawa niya?
Binasag niya yun sa harap ng ating Panginoon at kanyang, sa Matthew chapter 26. Puntahan natin. But they said, 26 verse 5, but they said, no, not on the feast day, lest there be an uproar among the people. Now, when Jesus was in Bethany, and the house of the Simon the leper, nandun siya, mga kapatid, si Simon na kitungin. Pag sinabing ketong sa Old Testament, yan ay sumisimbolo ng taong makasalanan. Ketong, naalala niyo si Naaman, nakitungin? So, now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper, they came unto him a woman, yan yung si Mary Magdalene, having an alabaster box of a precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. But when his disciple, ano ang ginawa niya, mga kapatid? Nung makita niya na si Kristo ay hindi pinapansin ng mga tao doon, ang kanyang ginawa, umuwi siya ng bahay, kinuha niya yung kanyang mamahaling pabango. Basahin natin sa Mark chapter 14, verse 3, and being Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, they came a woman having an alabaster box of ointment, and his spikenard very precious, and she brake the box and poured it on his head. Ano ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Isang taong makasalanan, pero sa kanyang pangangaral ng ating Panginoon, tuwing naririnig niya ito, nandun lang siya. Pero hindi siya makalapit sa ating Panginoon dahil napakaraming mga taong mapanghusga, mga Pariseo, mga Saudiseo. Yan ang reason kaya hindi siya makalapit. Nakikita ni Mary Magdalene na kung papaano i-persecute ang ating Panginoon. Sabi niya, bakit ka nakikisalo diyan sa mga matatakaw na yan? Ano ang sabi ng Panginoon? I come not, hindi ako naparito para saan? Sa mga matuwid. I come not for the righteousness, but for the sinners. Anong righteousness yung sinasabi nila? Righteousness ng Pariseo. Hindi yung matuwid na tao, kundi yung katuwiran ng mga Pariseo. Hindi ako naparito dahil sa katuwiran ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo ay mapanghatol, mapanghusga. Walang tumama na mensahe ang ating Panginoon sa kanila. Lagi nilang hinahanapan ng kamalian ng ating Panginoon sa Kristo. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Hindi ako naparito dahil sa mga matuwid. Dahil ang kiniklaim ng mga Pariseo, sila ay matuwid. Ang ibig sabihin ng Pariseo ay separate one. Nakaseparate sila, nakahiwalay sila. Iba yung kanilang buhay. Mapagmalaki sila, mapagmataas sila. Kaya sabi niya, kaya ano ang sabi ng ating Panginoon? Hindi ako naparito dahil sa mga matuwid. At sa isang pagkakataon, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng kaharian ng Diyos, malibang higitan ninyo ang katuwiran ng mga Pariseo. Mga kapatid. Kaya kung ang ating katuwiran ay katulad ng Pariseo, na mapanghatol, mapanghusga, itong babaeng ito, nang marinig niya yung pangangaral ng salita ng ating Panginoon, unti-unti sa kaibuturan ng puso niya, merong sumisibol na pananampalataya. Kasi, kailangan mong umattend lagi ng gawain. Hindi yung iba ay tuwing anniversary o tuwing linggo lamang. Kailangan mo laging maririnig ang salita ng Panginoon. Dahil yan ang sinabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa pakikinig, doon mag-uumpisang umusbong ang iyong pananampalataya. At tinitingnan ng Diyos ang iyong magiging response, katulad ng babaeng ito. Obligado ang Diyos ipadala ang ating Panginoon Kristo before the foundation of the world. Nakita niya na magre-response ang babaeng ito. Gaano man ito kasama. Kaya pinadala ang ating Panginoon kung papaano ka magre-response. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1, as He quickened who were in
dead in trespasses and sins. Tayo ay binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Pero gusto ng Diyos magkakaroon ka ng response. Ano yan? Na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ayon sa Pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na gayon ay gumagawa sa anak ng pagsuway. Bakit pinadala ang ating Panginoon? Hindi napulpil ni Adam bilang anak ng Diyos na sa loob ng 1,000 taon, mananatiling payapa ang buong mundong ito, ang buong earth. Mga kapatid, bakit? Nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng chaos sa kanyang panahon. Pumatay yung si Cain ng kanyang kapatid. Pagdating sa Genesis chapter 6, mga kapatid, alam nyo ba na si Adam is a amateur God? At ang sino mang datnan ng salita ng Diyos ay tatawaging Diyos. So kung ikaw ay dinatnan ng salita ng Diyos, ikaw ay isang maliit na Diyos, amateur God. Si Adam, dapat siya ay amateur God. Dapat sana siya ang pupurihin ng mga tao sa pamamagitan ni Adam, luluwalhatiin ang Diyos. Hindi nangyari yon dahil nahulog siya sa kasalanan. Sino ang unang-unang sinamba ng tao dito sa mundong ito? Nagbasa ba kayo ng Bible nyo? Sino, mga kapatid? Alam nyo kung sino ang kauna-unahang taong sinamba ng tao? Walang iba kundi si Nimrod. Kaya nagpatayo siya ng Tower of Babel. Na dapat sana sa panahon na yan, si Adam bilang anak ng Diyos, siya ang mangangasiwa. Kita mo, ang pagsambang yan ay para sa ating Panginoong Kristo. Pero nahulog si Adam, so kay Kristo mahubibigay ang tamang pagsamba. Pero bago nangyaring sambahin ng tao ang ating Panginoon Kristo, sumamba muna ang tao kay Nimrod. Basahin niyo yung Genesis chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 11. Actually, yung chapter 11, nagtayo na siya ng Tower of Babel. Anong ginawa ng Diyos? Compound their names. Puntahan mo nga ang Genesis chapter 11. Siya yung mighty hunter. Mga kapatid. Yan. At ang buong lupa, iisa ang wika. Iisa ang salita. Lahat ng tao ay sumasamba kay Nimrod. At ganyan din tayo sa ating panahon. Kaya ako sinabi sa inyo yan, binasa natin kanina, whose name are not written in the book of Lamb. Na yung kanilang pangalan daw ay hindi nakasulat. Sasamba raw sa Antikristo na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Iisa lamang ang dapat niyong paglaanan ng pagsamba. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sa Kanya lamang ilalaan ang pagsamba. Pero, bagamat giniba ng Diyos ang Tower of Babel, yung spiritual na Babylonian, dala-dala hanggang sa ating panahon. The rudiments of this world, mga kapatid, nanduroon. Ang mga tao, akala nila wala na silang Tower of Babel. Akala nila wala na silang Diyos-Diyosan. Wala po kaming Diyos-Diyosan sa aming church. Ano man ang priority mo sa buhay mo, higit sa Diyos, yun ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Alam mo bang si Lucifer, ang kanyang taglay na kagandahan, ang kanyang sinamba? Perfect in beauty. Yun ang nagpahamak sa kanya. Nagkaroon siya ng iniquity dahil sa taglay niyang kagandahan. Eh ngayon naman, kahit na hindi naman kagandahan feel pa rin niya, maganda pa rin siya. So, nagiging dahilan para yun ay kanilang maging Diyos-Diyosan. And then sabi ng Ephesians chapter 2, verse 2, where in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience.
Si Adam ay dapat sana sa loob ng 1,000 taon, 1,000 taon, mangangasiwa at magpaparami at payapa ang buong earth. Kung hindi siya nahulog sa kasalanan, hindi sana natin kailangan ang tayo ay maghanap buhay, magtanim para kumain, kasi ang buhay nila ang nagpuprolong. Yung pagkain nila ang nagpuprolong ng kanilang buhay. Pipitas ka lamang ng prutas, yung mga herbal na yan. Kaya ang tao ngayon ay nahihilig sa herbal, hindi ba? Oh, nakakagalingan ba yung herbal? Yes. Ngayon, kagalingan pa ba yung kinakain natin? Mga prutas, sa palagay nyo. Nakakagaling ba? Hindi. Bahagi na ng sumpa yan. Kaya ang tao'y namamatay. Pansinin mo yung pagkain nila nung araw. Tingnan nyo sa Genesis chapter 5 kung gaano kahaba ang buhay ng mga tao riyan. Ilan ang buhay ni Adan? 950 years. Ilan ang buhay ni Methuselah? 969 years. Bakit? Dahil po yun sa kanilang pagkain na yung itinanim ng Diyos na mga pagkain na hindi before, na hindi pa kasama sa sumpa. Hindi pa unti-unting kuha nila. Anong nagpuprolong ng kanilang buhay? Sobrang hahaba ng buhay nila. But after the fall, ang tao, mga kapatid, anong nangyari na? Yung kinakain natin ngayon hanggang 70 years na. Mabuti nga kung umabot pa ng 70 years ang tao. Yung generation ngayon, anong tawag sa inyo? X generation. X na yung mga pangalan ninyo. Sa tigas ng ulo nyo, puro kayo noodles. Wala nga deal dyan eh. Kaya nga noodles eh. Umagay noodles. Tanghali noodles. Sa hapon daw ay hindi na noodles, pansit kanto na. Noodles pa rin yun. 8 glasses of water, pero wag ka. Soft drinks naman. Milk tea pa yung iba. Yan ay nagiging, kaya ang katawan ay unti-unting nasisira. So, sa loob ng 1,000 taon, hindi na-fulfill ni Adam. Dahil 950 years lang ang buhay niya. Ang tao, naging marahas na, mga kapatid. Kailan magaganap yan? Sa 1,000 years na paghari ni Kristo. In the millennium. In the millennium. Kaya yung Genesis 1:26, yung Genesis 1:1 is a physical creation. And God created the heaven and the earth. That is a physical creation. Lahat nilikha na ng Diyos, mga kapatid. Si Kristo ba ay manlilikha? Hindi. Lahat ng kapangyarihan, lahat ay binigay sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng Matthew chapter 28 verse 18, all power was given unto me. Lahat, isa lamang ang hindi ipinagkaloob sa ating Panginoon sa Kristo. Ang mag-create, lumikha, kasi lahat ay created na ng ating Panginoon. Nandiyan na yan. By process, sisibol yan. Ano ang nililikha ng ating Panginoon? Nililikha si Kristo, creator si Kristo, sa new creation. Nililikha ang tao, ibinabalik image and likeness of God. Ibinabalik tayo. Yan ang creation. Si Kristo ang pattern. Lahat, kaya pagdating sa, na-turn over na lahat ng ating Panginoon sa 1 Corinthians 15:24 up to 28, ibabalik ng ating Panginoon sa Kristo sa Ama upang siya ang maging Diyos sa lahat ng lahat eh. So sa ngayon, si Kristo ang nagtatrabaho sa atin. Nililika ang bagong tao ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Kasi after the fall, nawala yung image and likeness of God sa atin. Hindi na tayo kamukha ng Diyos, hindi na tayo kawangis ng Diyos sa kabanalan at sa katuwiran. Kaya nga, tayo, sabi ng Biblia, and you that He hath quickened, verse 1, who were dead in trespasses and sins. Ephesians 2:1, where in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. And verse 3, among whom also we all had all conversation in times past in the lust of our flesh,
fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nabubuhay sa kahalayan ng ating laman. Ang ating ginagawa ang pita ng laman ng pag-iisip, at tayo nun ay katutubong anak ng kagalitan. Gaya naman ng iba. Ganun tayo nung una, mga kapatid. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Ano ang sabi niya? Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa. Before the foundation of the world, yun ang nakita ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Yung kasalukuyan mo, unti-unti lamang tayong binabalik ng Diyos sa original nating kalagayan. Nakita ng Diyos gaano man kasama si Mary Magdalene. Doon sa kaibuturan ng kanyang puso, doon inilagay ng Diyos yung Zoe of God, the life of God. Kaya yung salita ng Diyos, ini-store sa ating puso, sa gayon ay hindi tayo magkasala. Yan ang sabi ni David sa aklat ng Salmo. Kaya kahit anong sama ng isang tao, minsan ganyan tayo eh. Di ba? Huwag mo nang dalhin sa church yan, masamang babae yan. O masamang tao yan. Pero, mga kapatid, hindi mo alam pag nag-response yung tao. Baka mas mabuti pa sa'yo. Kaya, ano ang pangalan ng sister wife mo, brother Joaquin? Anong pangalan ng sister wife mo? Grace. Oh. Tinanong halimbawa si brother Joaquin, Joaquin, saan ka galing? Nakita ko, nandun ka sa beer house. Nag-i-evangelize ako. Iba na yun, sis. Hindi na yun evangelize. Kasi ang sabi ng Bible, from darkness we are called into marvelous light. At sabi ng Biblia, but God who rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Yung habag ng Diyos, yung awa ng Diyos, mga kapatid, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Dahil alam niya, mga kapatid, merong magre-respond sa kanyang panawagan. Nakita ng Diyos yan. And verse 6, even we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, we are saved. Tayo ay ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Verse 5 muna. Yan, ang sabi ng verse 5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo, na sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Hindi sa pamamagitan ng iyong gawa. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. We are saved by grace, mga kapatid. Niligtas tayo ng Panginoon. Biyaya ng Diyos lamang ito, mga kapatid. Ang kaligtasan natin, hindi mo yan pinaghirapan. Wala kang naging bahagi sa kaligtasan mo. Yan ay kaloob ng Diyos. It is the gift of God. Lest anyone should boast. Regalo lang ng Diyos yan. Ngayon, kung ikaw ay niregaluhan ng isang taong mahalaga sa iyo, anong gagawin mo dun sa iniregalo sa iyo? O si Sister Colleen, halimbawa, niregaluhan ni brother ng isang mamahaling bagay. Anong gagawin mo? Niregaluhan ka iPhone 18 Pro. Wala pa naman yun yan, darating pa lang. Anong gagawin mo? Ibulagsak mo hanggang wala, masira. Di ba'y pahalagahan mo yon? Ganon din ang ating kaligtasan. Dapat pinapahalagahan natin yung ating kaligtasan. That contend your faith that was delivered unto the saints. Ipinaglalaban mong masikap yung iyong pananampalataya, yung iyong kaligtasan. Hindi mo hinahayaan na mamard yung image ng Panginoon. Masira yung kaligtasan, malapastangan ang pangalan ng Diyos. Kaya nga, kailan ba tayo binuhay na maguli?
nung ikaw ay inilubog sa tubig, binautismohan ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, simbolismo yan, mga kapatid, ng pagkamatay sa luma mong pagkatao, pagkalibing ng lahat, and then yung pagbangon mo, death, burial, and resurrection. Binangon ka na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Nung inilibing ka, bagong buhay ka na. Pagbangon mo, bagong buhay ka na. Kaya sabi ng verse 6, and had raised up together and made us sit together in heavenly places together in Christ Jesus. Saan ka na ngayon nakaupo? Mga kapatid, kasama na ka na ni Kristo sa sangkalangitan. Ephesians chapter 3 verse 1. Puntahan natin. Hindi. Colossians chapter 3 verse 1, I mean. If ye then be risen with Christ, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, seek those things which are above. Hanapin nyo yung mga bagay na nasa itaas. Ano po yung mga bagay na nasa taas? That is spiritual things. Yun ang dapat nating nasain. Ninanasa mo na yung pangalan mo ay nanduroon sa aklat ng buhay ng kordero. Tinitiyak mo na yung iyong paglilingkod ay meron kang patutunguhan. Hindi yung umaattend ka lamang after long years, hindi nagpo-progress. Mga kapatid, manapay paurong palalo ang karamihang mga mananampalataya. Sa halip na umabante, umaatras. Gustong bumalik doon sa Egypt. Kayo mismo ang makatutugon sa inyong sarili. Tinitingnan ng Diyos kung paano ang ninanasa ng inyong puso. Ang tinitingnan ng Diyos palagi ay ang ating puso. Mga kapatid. Bakit nanagumpay si David? Dahil apo siya, hindi yan David na yan tinutukoy. Bakit nanagumpay si David na kalabanin si Goliath? Ano ang tiningnan ng Diyos? Yung puso ni David, a man's after God's own heart. Ang liit ni David. Si David ay 15 years old lamang sa panahon na yon. Mga kapatid, nang siya ay inanoint ng propetang si Samuel. At nung time na yon, ay napakabata pa ni David, payat pa siya, patpatin. Bagamat medyo magandang lalaki si David, pero dahil babad sa initan, namumula-mula siya, payat siya. Nang isang araw, dala-dala niya ang pagkain para sa kanyang mga kapatid, inutusan siya ng kanyang tatay, dahil yung kanyang mga kapatid ay sundalo yon, dalhan mo ng pagkain at damit yung iyong mga kapatid. Habang daladala ni David ang pagkain, nagpunta siya sa palasyo, meron siyang narinig na tinig. Nag-uusap yung mga tao. At ang sabi ni David, sabi doon sa kanyang narinig na tinig, ang makakapatay sa higanting ito ay pagkakalooban ng mahal na hari na umupo sa kanyang pagkain at ibibigay ang kanyang isang anak na dalaga upang mapangasawa na makakapatay kay David, kay Goliath. Tapos sabi nung kapatid niya, umuwi ka na, masyado kang mausisa. Umuwi siya, ganun pa rin yung kanyang naririnig. Narinig niya sa usapan ng mga tao, mga kapatid, na ninalapastangan ang pangalan ng Diyos. Nilalait ang pangalan ng Diyos ng higanting si Goliath. Sino ba naman ang lalaban doon sa height na 9 feet mahigit? Tapos may 4 pang kapatid yan, na yung isa ro sa kapatid niya ay 6 yung daliri, na ang haba ng daliri ay isang haba ng ruler, 12 inches. Wala, takot na lahat sila. Yun ang dahilan kung bakit nag-response ang Diyos kay David. Nakita ng Diyos yung puso ni David. Hindi ako papayag na lapastanganin ang pangalan ng aking Diyos dahil sa taong ito.
na kahit siya ay payat, nag-apply siya bilang isang sundalo para labanan lamang niya si Goliath. Ang totoo, rejected si David dahil mismong magulang niya ay hindi na maganda ang trato sa kanya. Doon ka, David. Alagaan mo yung mga tupa sa parang. Inabot nga siya ng gabi ron Dahil ang purpose, wala rin naman pakinabang yung anak mong yan. Sabi nung nanay, hayaan mo nang lapain ng leon yan, at saka ng mga bear doon sa kaparangan. Wala rin naman pakinabang yan. Payat yan Alam niyo ba na yun ang kaisipan noon? At isang araw nga ay nangyayari nga na gano'n niya. Nilapa siya, kinuha siya ng leon, pero anong ginawa niya? Binuka niya yung bunganga ng leon, pinatay niya yung leon, pati yung bear. Sabi ng tatay, hindi na patay Kahit mga kapatid niya, tinatakwil siya. Kahit ang propeta ng Diyos na si Samuel, reluctant kay David. Sabi niya, yung unang pinahiran ko si Haring Saul, ang gwapo niya, ang tangkad niya, walang katulad sa Israel. Tapos ito, ang payat nito. Ikinakahiya si David, pero hindi yun ang nakita ng Diyos. Yung puso niya, kung paano dapat paglingkuran ng Diyos. A man's after God's own heart. Kaya tinugon ng Diyos. Hindi naman talaga si David ang lumaban kay Goliath. Sa tingin ninyo, kaya ni David patayin si Goliath? Na napakalaking tao? Hanggang tuhod lang siya? Hindi niya kaya yon. Ang Diyos ang nakipaglaban sa kanya. Nagawa niyang masentro ng mabato niya dito sa tirahin niya sa pinakang ulo. Nagawa niyang mapatay. Pero ang Diyos ang pumatay doon. Instrumento lamang si David. Dahil sa kagustuhan ni David na wag lapastanganin ang pangalan ng kanyang Diyos ng bayang Israel. Puso ang tiningnan ng Diyos. Kaya wag ikatwiranawa ng mga kababaihan. Kaya kami nagsusuot ng ganito, hindi naman tinitingnan ng Diyos ang panlabas na kaanyuan Ang tinitingnan ay ang puso namin Kung ang puso ninyo ay gusto ninyong maparangalan ang Diyos, mga kapatid, kung ano yung kaluguran sa ating Panginoon. Kaya ano sabi ni Pablo? Sa Romans chapter 12, verse 3. Sa verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. 12:1. And be renewed. Sabi niya, huwag kayo magsiayon. Do not be conformed of this world, but renewing your mind. Merong pagbabago, merong transformation araw-araw. Yung puso ang tinitingnan sa atin. Kahit anong kahinaan mo. Kung meron kang nakitang kahinaan sa kapatid mo, huwag mong tingnan ang kanyang panglabas na kaanyuhan. Hindi mo alam doon sa kaibuturan ng kanyang puso. Pastor, hinahatulan mo kami. Sinasabi mong ganito ako. Nadidiscern namin yun. Kung ano yung nilalaman ng puso ng isang tao. Nababasa namin yun, lalo kapag kami ay nasa pulpito nababasa na namin yung nilalaman ng isang puso ng tao. Dahil ang salita ng Diyos sa Hebrew chapter 4, verse 12, ay matalas kagaya ng tabak na may dalawang talim. Discerner of the thoughts. Hebrew 4:12. Mga kapatid. Yan. Ngayon, ang sabi rito sa Colossians chapter 3 verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, set your affection on things above. Ano ang sabi? Colossians 3:2, set your affection. Ilagak ninyo ang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, that is spiritual, not on the things of the earth. Yung worldly things, hindi yan mga kapatid. At ang sabi riyan, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Patay na tayo, ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. When Christ, who is our life, shall appear,
then shall ye also appear with Him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth. Ano yung ibig sabihin ng mortify, mga kapatid? Patayin ninyo ang sangkap ng inyong mga katawan. Anong ibig sabihin yan? Kailangan susupilin. Yan po ang ibig sabihin ng mortify. Susupilin mo, kukontrolin mo. Yan. So, balikan po natin uli ang Ephesians chapter 2. Verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, we are saved. Naligtas lang po tayo sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. It is a gift of God, mga kapatid. By grace. Iba ang law, iba ang grace. Ang law, kapag ka nakagawa ka ng kasalanan sa 10 law of Moses, isa lang ang hindi mo nagawa ron, lahat yun, nagkasala ka na. Kaya walang inaring matuwid pagdating sa matandang tipan. Pero sa grace, iba po, mga kapatid. Pinaghirapan lahat ng ating Panginoon si Kristo yan. Siya ang napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siya ang naghirap na dapat sana ay tayo po ay mapapahamak. Bakit ibinigay ang ating Panginoon? Katulad ng sinabi ko kanina, ibinigay ang ating Panginoon dahil alam ng ating Panginoon Diyos. Isang araw, sa kanyang panawagan, may mga taong magre-response. Gaano man siya kasama, gaano man siya kalayo sa ating Panginoon. Pinalayo siya ng kanyang makasalanan. Isang araw, maririnig niya ang salita ng Diyos. Lalapit siya sa Panginoon. Hihingi siya ng tawad sa kanyang makasalanan. Na sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, inalis ang nagiging hadlang. Walang iba kundi ang kasalanan. At pagkatapos niyan, pauupuin ka ng ating Panginoon. Kung paano si Kristo'y nakaupo sa kalangitan, pauupuin ka rin ngayon, mga kapatid. Okay? Tuloy, verse 6, and hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace and His kindness toward us through Christ Jesus. Sa mga panahong darating, sabi niya ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa ating Panginoon, ng ating Panginoong Hesus. Ganun po kayaman ang biyaya ng ating Panginoon. Na sa kabila ng ang tao ay punong-puno ng kasalanan, sino mang lumalapit sa Panginoon na ang kanyang puso ay bukas, hindi po kailanman ang Diyos ay hindi siya tumatanggi. Kaya maging sa bawat iglesia ng kapanahunan hanggang sa ating panahon, ang Diyos ay patuloy na tumatawag, mga kapatid. And verse 8, for by grace ye are saved through faith. Naligtas daw ang tao, saan? Sa pamamagitan ng biyaya, sapagkat sa biyaya, kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kailangan kang magkaroon ng pananampalataya dahil ang pananampalataya ay nawala. Saan ang nawala? Nang mahulog ang tao sa kasalanan. Ang naging kasalanan ng tao is unbelief. Kawalan ng pananampalataya. Ang tanong, gaano mo iingatan ang pananampalatayang ito? Sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat sa biyaya tayo naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. It is a gift of God. Nawa ay ang pananampalatayang ipinagkaloob sa atin, hindi natin pag-alinlanganan. Ligtas ba ako? Sino sa inyo ang nagkakaroon ng doubt? Ligtas ba ako? Meron naman nagpipretend na ligtas siya, pero in reality, hindi naman siya ligtas. Iba-iba ang perception ng tao. Ligtas na ako. Tinanggap ko na ang ating Panginoon Kristo. Pero, kung sasalaminin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon,
At yung pangalan mo ay kung makikita mo lamang sa aklat ng buhay ng kordero, saka mo lang pwedeng sabihing ligtas ka. Mga kapatid, dahil isang araw, darating ang ating Panginoon. Para saan? Sa isang panghapong kasalan. Marriage supper of the Lamb. Merong ilustrasyon ang propeta ng Diyos na yung isang babae ay sinulatan ng kanya. Dumating ang isang mayaman at naka-display ang mga kababaihang ito. Nandun yung kanyang mga pinsan na napaka-elegante ng mga kasuotan, pero yung babaeng katulong, yung ginawa nilang alila, ginawa nilang katulong yung pinsan nila, sabi nung anak ng prinsipe, yung prinsipe, anak ng hari, sabi niya, babalikan kita sa ganitong panahon upang ikaw ay aking pakasalan. At pinaniwalaan ng babae na yun, mga kapatid, yung pangako ng prinsipe na yun. Ang ginawa niya, nagtatrabaho sa malayong lugar, nagpapadala ng pera sa kanya, yung babae na yon. Alam nung lalaki na mahirap lang siya, pinapadalan siya ng pera. Paunti-unti, pinapadalan siya ng pera. Ano ang ginagawa ng babae doon sa ipinapadalang pera sa kanya? Nung lalaking kanyang mapapangasawa, bumibili siya ng sinulid. Yung perang ipinadala sa kanya, bibili siya ng sinulid. And then, pagkatapos na siya ay makabili ng sinulid, pag-uwi niya ng bahay, unti-unti, ginagawa niya itong damit. Di ba, nung araw ay merong, yung paggawa, hindi kagaya ngayon, RTW na ngayon eh. So, noong araw ay may, nilalala yun eh. Yun ang ginagawa niya. Tuwing padadala siya ng pera, bibili siya ng sinulid, ito ay kanyang ginagawang damit, hanggang siya ay nakabuo na ng isang damit pangkasal. At i-display niya na ito ngayon. Dahil sabi niya, sa susunod na linggo, darating na ang aking mapapangasawa. Sa buhay natin, ang bawat pakikinig nyo ng salita ng Diyos, anuman ang naintindihan nyo, dapat sinupin ninyo, ipunin ninyo yung salita ng Panginoon kasi pagdating ng Panginoong Jesucristo, yan ay pag inyong pinagtagpi-tagpi, yan ang inyong magiging damit pangkasal. Yung salita ng Diyos. Mga kapatid, so gaano na ba ang inyong salita ng Diyos na tinanggap, na ating ipinamumuhay? Yan ang damit pangkasal. Dahil tayo'y nahubaran. Katulad ni Eva at saka ni Adan, hubad sila. Ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ng ating Panginoong Jesucristo? Unti-unti binibigay ang mga sinulid na ito. Pero kailangan gawin mo yung damit mo upang hindi malantad ang iyong kaubaran. Yan ang iglesia ng Laodicea. Kaya sabi niya, ipinapayo ko sa iyo, I counsel thee to buy of me try of gold with fire. So yung salita ng Diyos, yan ang unti-unti na idinadamit mo sa iyong pagkatao, sa iyong espiritual na pagkatao. At nung sabi niya, darating na sa darating na linggo, darating na ang aking nobyo at ako'y kanyang pakakasalan. Samantalang habang inihahanda niya yung sinulid na yun, sabi ng kanyang mga pisan, saan ka galing? Galing ako sa palengke. Ano naman ginawa mo? Bumili ako ng sinulid. Anong gagawin mo dyan sa sinulid na yan? Tatahiin ko para maging damit. Pinagtatawanan siya. Naniwala ka ron na ikaw ang pakakasalan nun? Kami ang papakasalan nun. Kami ang magaganda. Ang aming mga kasutan. Kita mo, siksi kami. Pinagtatawanan siya. Di ba ganyan ang buhay nating mga Kristiyano? Pinagtatawanan tayo. Ginagawa tayong spectacle of this world. Tiniis ng babae na yon na siya ay pinagtatawanan. Hanggang isang araw, sabi niya, babalikan na ako, papakasalan ako. Ano ang kanyang ginawa? Nung umaga, dali-dali niyang sinuot yung kanyang kasuotan. Sabi nung kanyang mga pinsan, saan ang punta mo? Pupunta ako ng simbahan. Anong gagawin mo ron? At nakadamit pang kasal ka pa? Papakasalan ako ngayon
ng prinsipe ng anak ng hari. Ngayon ang aming kasalan. Dahil lalo siyang pinagtawanan. Nababaliw na yung pisa natin. Ang tanong, tinupad ba nung prinsipe na siya ay katagpuin doon sa simbahan? Yes. Dumating sa simbahan yung kanyang mapapangasawa at siya ay pinakasalan. Ganun po ang setup na ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Dinadamitan tayo, binibigay ang mga kasangkapan upang magkaroon tayo ng damit. Walang iba kundi ang katuwiran ng Diyos. Pero kailangan nating ingatan yung mga ito. Kailangan nating tahiin habang tayo ay magkaroon ng damit pangkasal sa pagbabalik ng ating Panginoon. At pag sabi ng Panginoon, ganitong araw ako babalik, papakasalan kita. Are you ready? Yun ang tanong. Nakahanda ba tayo na kung sa susunod na taon ay magkakaroon na ng pag-agaw, magkakaroon na ng rapture? Sabihin na natin, next year, para medyo mababa ang preparasyon ninyo. Mga kapatid, kasama ba tayo sa pag-agaw? O ba't hindi kayo makaimik? Huwag niyong pagdadayain yung sarili natin. Dahil sa buhay natin, mga kapatid, pag midweek service lang, iilan lang kami. Ilan lang tayo ng Huwebes? 3. O di walang 7 mararapture. Kaya kailangan natin habang may panahon pa. Hindi ko kayo tinatakot. Habang may panahon pa, sikapin po natin mga kapatid, na makapaglingkod tayo ng may katapatan sa ating Panginoon. Huwag niyong hayaan na ang salita ay mababaliwala lamang. Pagsikapan natin na yung bawat naririnig nating salita, i-treasure natin, i-treasure natin sa puso natin. Mamuhay tayo doon sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, huwag sa sarili niyong pangatwiran. Maraming mga Kristiyano, pagka nakarinig ng rebuke, anong nangyayari? Kakalabanin nila yung nagsasalita. Yung katwiran nila, yung katwiran ng mga Pariseo yan. Unless, sabi ng Panginoon, nahigitan nyo ang katwiran ng Pariseo. Self-righteous na yun, mga kapatid. Sa buong pamilya, ating ipinapangaral, believe in your house shall be saved. Sumampalataya ka at ang iyong buong sambahinan ay maliligtas. Pastor, parang ayaw ko ng sumampalataya, hindi naman maliligtas yung aking mga anak. Lahat ba ng iyong sambahinan ay may posibilidad na hindi maligtas? Yes. May mga anak tayong hindi maliligtas. Wala tayong magagawa. Sila ang nagtatadhana ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Pero meron tayong mga anak na hindi maliligtas. Ano ang gagawin mo? Ipanalangin sila sa Diyos na kahit man lang maging subjects man lang sila sa milenyo, makasama man lang kahit paano. Maging subjects man lang sila. Sino yung mga subjects? Basahin niyo ang Matthew chapter 25. Verse 31 up to 40. Sila yung mga sheep group na kahit paano ay tumutulong. Doon man lamang, mga kapatid, sa ganung bagay, madala sila sa Panginoon. 31. Kaya kung meron tayong mga anak na hindi pa talaga, alam niyong hindi maliligtas, pagsikapan niyo ipanalangin, idulog sila sa Panginoon. Dahil, who knows, natugunin ng Diyos yung ating, makita ng Diyos na yung puso mo, gustong maligtas yung anak mo. Katulad ni Sister Haiti, meron siyang 2 anak na lalaki. Nang nangaral si Brother Branham about sa squirrel, sabi niya, nakabaril ako, may lumabas na squirrel, binaril ko. And then may another squirrel, binaril ko. And then another squirrel, binaril ko. At sa kabuuan ng magdamag na ito, taglamig na ito, hindi kami maghugutom, magiging pagkain namin. Mabubuhay na kami. Hindi kami makakaranas ng gutom. Sabi ni Sister Haiti, Amen.
Amen to that, brother. Rest of the congregation, wala namang paglabas ng squirrel sa panahon na yan. Niloloko tayo ng pastor na to. Pero si Sister Haiti, sabi niya, amen, naniniwala ako. And then pag-uwi niya, habang siya naglalaba, pinuntahan siya ni Brother Branham. Sabi niya, Sister Haiti, alam mo ba nakasumpong ka ng biyaya sa harapan ng Panginoon? Sabi niya, praise the Lord. Humiling ka ngayon at ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Hindi niya maisip kung anong hilingin. Sabi ni Brother Branham, habang pasipul-sipul, di ba, mahirap ka, trabaho mo lang ay labandera, tapos binibigay mo pang tithes sa church, yung pinagkitaan mo sa paglalaba. Humingi ka $2 milyon. Ibibigay ng Panginoon. Instant, nasa harapan mo na yan. Tapos hindi pa rin. Hindi siya nagre-reply. Wala siyang response. Sabi ni Brother Branham, di ba yung kapatid mo may sakit? Nasa ospital? Wala nga kayong pampagamot. Sabihin mo lang sa Panginoon, nagagaling siya. Gagaling yun. Biglang naisip ni Sister Haiti yung kanyang 2 anak na pasaway na lalaki. Sabi niya, Brother Branham, gusto ko pong ma-convert yung 2 kong anak na lalaki. Alam mo ano nangyari? Pagkatapos nun, lumabas ng kwarto yung kanyang 2 anak na lalaki at humahagulhol at nagpa-pray over kay Brother Branham. At sabi niya, Brother Branham, tinatanggap namin. Dahil sabi ni Brother Branham, pinagsisisihan mo ba ang iyong mga kasalanan upang ikaw ay aking panalangin at tanggapin mo ang ating Panginoon bilang iyong Panginoon tagapagligtas? Nasabi ng 2 anak, yes, Brother Branham, tinatanggap ko. At yung 2 ngayon ay buhay na patotoo na yung 2 anak ni Sister Haiti ay nagpapastor yun sa Amerika. Pero sobrang pasaway yung 2 anak niyang yun. Nakita ng Diyos kung ano ang puso ni Sister Haiti. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin, kung ano ang ating pagnanais na yung ating mga anak ay madala natin sa harapan ng Panginoon. Ano ba ang puso natin? Na sila ay dalhin sa Panginoon? Or gusto natin sila ay magkaroon ng maayos na buhay? Hindi naman masama yun. Mga kapatid. Sino pangalan nito? Carlo. Sa linggo, huwag ka na munang umattend, ha? Magbantay ka sa ating business. Kami na lang ang mag-a-attend. Kasi sayang yung kita. Hindi yun ang puso ng Diyos na hindi yun ang puso ng tao na hinahanap ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay sama-samang nagliling. Tinitingnan ng Diyos. Bakit hindi tinutugon ng Diyos yung kahilingan natin? Kasi hindi yun ang puso natin eh. Maaaring sa umpisa, yun ang damdamin mo. By emotion lang. Pero kung talagang marubdob na pagsisisi, yung gusto mo, tutugunin ng Diyos yan. Tutugunin ng Diyos yan. Hindi nyo ba na-experience, hindi nyo ba naging karanasan, na ibinibigay ng Diyos lahat ng gusto ninyo? Ngayong darating na April, si Sister Colleen ay papunta na ng Dubai. Hiniling niya ng gusto yan. Di ba? Nawa ay magpatuloy ka, Sister Colleen, sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat na sa pool mo, pati apelyido mo. Kahit nandun ka na sa ibang bansa, huwag mong kalimutan ang Panginoon. Hiniling namin na yung kanyang bunsong kapatid, si Clarence Larkin. Please, Clarence Larkin, sumulat ng ka. Hiniling namin yun, na maglingkod siya ng husto sa Panginoon. Nagamitin yung batang yun, sobrang pasaway. Mag-uumaga na, cellphone pa rin ang hawak. Kung may kapantay siya rito, yung si Iman, yan, mga yan, pag nagkasama, puro cellphone. Pero tingnan mo si Clarence. Minsan sa loob ng church, sabi ko, darating isang panahon, itong batang ito, gagamitin ng Panginoon. Ngayon,
Pupunta pa siya from Calapan to Bungabong, mamamasahe, mapapagod siya. Pwede namang dito na lang sa simbahan ni Pastor Gan. Pero pupunta siya para matuwangan yung tiyo niya, yung ninong niya sa gawain ng Panginoon. Yun na yung kanyang damdamin niya. Bakit? Ninasa rin ng bata na siya ay makapaglingkod sa Panginoon. Nakita ng Diyos yung puso ni Clarence na siya ay maglilingkod sa Diyos. At ipinagkaloob sa kanya yun. Mga kapatid. Ninasa din namin na siya ay maglingkod sa Panginoon. Ipinanalangin din ng mga kapatiran na sana isang araw maglingkod ito. Si Sister Janice, ninasa niya na magpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi trabaho ang magiging hadlang sa kanya para siya ay mawala sa Panginoon. Siguro almost a year sis, bago ka nagkaroon ng hanap buhay. Tinugon ng Diyos kasi yung puso niya ang tiningnan ng Diyos, kaya ibinigay yun sa kanya. Magkaroon siya ng hanap buhay, hindi apektado ang araw ng linggo. Kaya kung kayo ay naglilingkod sa Panginoon at gusto nyong meron din kayong trabaho, ipakita nyo sa Diyos, buksan nyo yung inyong puso, na ang inyong layunin pa rin ay mapaglingkuran pa rin ng Panginoon. Ipagkakaloob ng Diyos yung inyong kahilingan. Mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, by your faith, you are healed. Gagaling ka. Kung ano yung iyong pananampalataya, yun ang magpapagaling sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Dakilan Diyos. Salamat po sa maiksing mensahe namin sa umagang ito. Amin pong dalangin, Panginoon. Patuloy na suriin niyo ang aming puso. Bigyan niyo kami ng isang malinis na puso, Panginoon. Katulad ni Haring David, after he was committed a sin, Panginoon, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and restore unto me the joy of my salvation. Sa umagang ito, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ang aming puso ay lagi naming inilalaan, hindi lamang para sa aming sarili, sa mga tao, Panginoon, sa aming pamilya, na nakikita namin na sila ay wala pang tunay na relasyon sa inyo. Wala pa sila, hindi pa sila nakakarating, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na sila ay madala namin, Panginoon. Samantalang hinihintay namin ang malapit na pagbabalik ng aming Panginoong Kristo. Maging ang maliit na kalipunan ng mananampalatayang ito sa lugar na ito. Gamitin niyo kami mightily, Panginoon, para ang inyong salita ay maipangalat namin, mai-disseminate namin, Panginoon, katulad ng komisyon na ipinagkaloob niyo sa mga apostol, na go ye therefore and teach all nations in baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and observe all things that I have commanded unto you. Tulungan niyo po, Panginoon, kami sa lahat ng aming makahinaan at sa lahat ng aming mga suliranin ng aming buhay, Panginoon. Kayo po ang may sabi na kung sino man ang nabibigatan lubha, come unto me that ye are heavy and laden, and then I will give you rest. And learn of me because I am meek in nothing. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong banal na presensya. Salamat sa mensaheng aming narinig. At kung kami man ay nakasakit ng namdamin ng aming mga kapwa, Lord, gawin niyo po ito sa kanilang inspiration upang ma-realize na namin, Panginoon, na malayo pa ang aming dapat lakaran upang kami po ay lubos na makarating sa lupang pangako. At sa paglalakbay namin ito, aliwin po kami ng inyong mga salita at hindi kami magnasang makabalik muli sa sanlibutan na siyang aming pinanggalingan bago nyo kami tinawag, Panginoon. Salamat po hanggang sa muli. Sa ngalan ni Jesus, tayong lahat magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, Brother Joaquin, awitan natin ang ating Panginoon habang tayo nagbibigay ng makaloob. Awitin natin ang Create in Me, a Clean Heart, O God. Okay. Praise God, hallelujah.
Pag-i-pray ng ating kaloob. Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, Ama, na sa iyong mga salita, Lord, na iyo po mo tinanim sa aming mga puso, Lord. Nawa ito hindi po, Ama, mabaliwala ng bawat isa, Ama, dahil napakahalaga po ng iyong mga salita, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama. At Ama, pinasasalamatan namin, Ama, ang mga nagbalik, Ama, ng mga kaloob, Lord, na ay higit pa po, Panginoon, silang iyong pagpalain sa kanilang mga hanap buhay, maging ang bawat isa, Lord, upang makapagbalik pa ng mas higit, Panginoon, sa iyo, Lord. Ama, wala po kaming may babalik sa iyo, Ama, kundi, Ama, mapapurihan ka lang, Ama, namin sa umagang ito at maitaas ang iyong banal na pangalan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At nawa, Panginoon, ang bawat isa, Lord, na ay masaya na uuwi, Panginoon, ang bawat isa na kasama ka, Panginoon, sa bawat lakad at takbo ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo. Nag-isang Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo magawitan, leave it there at magkamayan tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Leave it there. Just remember in His word how He feeds the little bird. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. Trust and never doubt.
announcement lang, no? This coming April 1, 2, 3, and 4 ay meron pong tayong camp meeting sa Lupao, Nueva Ecija. Kaya magpalista na po yung gustong sumama para sa gayon ay atin pong may ayos kaagad yung mga schedules pagpunta po doon. Hopefully ay mga kabataan sana makasama, no? So may sasakyan naman po tayo, mag-ambag-ambag na lang tayo sa panggasolina po sa papunta ron. Kaya siguro mamaya after ng lunch po natin ay pag-usapan po natin yung mga plano po sa pagpunta ng camp para mas halos ko na lang, ano? Almost 2 weeks na lang po. Kasi sa susunod sa April 1, anong petsa ngayon? 20. So 2 weeks na lang po at tayo ay papunta na sa camp meeting. At unfortunately ay ako po yung speaker doon. So wala tayong magawa. Unfortunately, puro mga foreigner yung mga nandun eh. So pag-pray niyo ako na dumating ang pahayag ng ating Panginoon.